po sa inyo lahat. Marami pa rin pong naguguluhan sa atin kung ano magiging setup natin pagdating po ng pasokan na po. Iniisip po natin kung paano po natin tuturuan ang mga bata. Pero bago po yun, panoorin muna po natin ang video na to. And because the coronavirus threat still lingers, distance learning will be implemented for the upcoming school year 2020 to 2021. But what really comprises distance learning? According to the Education Department, there are various learning modalities under the distance learning. One is online, which uses technology such as gadgets and access to the internet and can be categorized as synchronous or asynchronous. There is also the modular distance learning, wherein self-learning modules, whether in print or digital format, will be given to students. Another is the television and radio-based instruction, in which lessons would be carried out through programs. The Education Department says the type of learning modality to be used in a locality will be based on the capacity and situation of learners and teachers. Ang unang naririnig nga namin, paano naman matututo ay wala kaming internet. So, sa bawat sitwasyon ng bata, mayroon tayong inihahaing angkop na paraan ng pag-aaral at pagkakaroon. So sa distance learning po, ito po ay may tatlong uri, ang modular distance learning, online distance learning, and yung TV radio-based instruction. Ito po ang mga possible na mga pamamaraan na gagawin natin dito sa nalalapit na pasukan. So sa distance learning, pag-uusapan po natin kung paano makakatulong ang ICT-based na distance learning. So sa distance learning, sabi ko nga po, may modular distance learning. Ibibigay yung module sa bata at pagkatapos follow up tayo. At sa pagpa-follow up natin, nandun yung mga learning materials natin, like yung mga self-learning kit, ibibigay natin sa bata. And then, ang online distance learning po, kasama dito yung mga application, mga platform, mga webinar na sineminar natin sa mga nakaraang linggo. So, ang mga platform na to ay lubhang napakahalaga sa online distance learning. Isa sa mga nakita ko po ang Google Classroom at saka po yung part po ng Google, yung Meet. So, napaka-powerful po ng mga application na to. So ang tanging pwede po natin magawa sa online distance learning ay kailangan may connection tayo para makapag-connect sa mga bata. Pero nung minsan na araw, may nagtanong sa akin, "Sir, what about kung nagpili ako ng online, then ngayon nasira naman ang phone ko, pwede po ba ako magbalik sa modular?" So, tingnan natin kung ano ang pwede natin gawin sa mga bata. Ngayon nag-a-adjust, pare-pareho po tayo. So, traditionally, ang ICT ay ginagamit na po natin na matagal sa pagtuturo natin. It is integrated by information communication technology. Pag nagpa-follow up tayo sa mga bata, chat yung mga yan, nag-text, nag-call gamit ang ating mobile phone. So ICT na po ang ginagamit natin. Pag nagtuturo tayo sa traditional classroom, nag-provide po tayo ng projector, that is ICT. And pag nag-screencast po tayo, yung screencast, yung pagka yung cellphone mo, nandun yung mga lesson mo, so ipa-flash mo po sa wall, sa screen, sa projector screen. So ako, pag nagtuturo po ako, may mga virtual application po ako na ginagamit. Kagaya ng virtual desktop assembly, pina-flash ko na lang po yan from my phone to my projector. So pag gusto kong lapitan yung bata, ang cellphone po ang i-manipulate niya sa virtual assembly. So bago po kami mag-actual, nag-virtual assembly po kami ng mga bata. So madami po tayong pwedeng mga lesson na ibigay sa mga bata. So sa online distance learning,
So may magiging problema po natin dito ay ang connection para sa mga bata. Sa TV radio-based instruction, limited din po ang pwedeng may offer sa mga bata at kung anong grade level ang pwede sa TV and radio-based instruction. Para sa akin po, gusto ko sanang bigyang pansin yung sa TV. Kung titignan po natin, madami pa rin po sa mga bata ang pwede natin na marinig sa kanila. Sir, ang cellphone ko, ganito lang po. Sir, wala po akong cellphone. So, kung ang dilema ng bata, wala po siyang cellphone, sigurado po may TV po sila sa bahay. So, para sa akin, ang mga mungkahing ito ay makakatulong po kung paano po natin bibigyan ng instruction ang bata through video lesson. So, ang video lesson ay matagal na po rin natin ginagamit. Madalas pa nga sa atin, nagda-download po ng mga tutorial from the YouTube itself and other different websites. Napanood po natin ito pagkatapos tayo dinidemo natin sa mga bata. O kaya, yun yung mga ginagamit natin na part ng instructional materials natin. So, naging bahagi na po talaga natin ang video lessons sa pagtuturo sa mga bata. So, sa pagkakataon pong ito, atin pong bibigyang pansin ang video lesson. Paano po natin ito gagawin? So, sa video lesson, pwede po tayo actually mag-cover ng sarili natin. Let's say, kung ano ang ginagawa natin sa regular classroom instruction. Example, nag-a-assemble ako. Ako po kasi ay nagtuturo po ng computer hardware servicing sa mga bata. So, ang computer system servicing kasi ay meron po siyang hardware assembly. So, sa pagtuturo ko po ng hardware assembly, ang ginagawa ko, binibidyo ko po ang sarili ko, nagpapabidyo ako sa mga bata. At sa pagbibidyo ko po sa sarili ko para sa mga bata, sa next section po nun, i-play ko lang po ang video at pagkatapos magiging part lang po ako ng instruction dun sa video. It means to say, nag-a-assist pa rin po ako dun sa sarili ko. So, napakaganda po kung nasa bahay tayo, mag-cover na po tayo ng mga lesson natin. At pwede po kasi nating integrate sa lesson natin, sa video lesson natin, yung portion dun sa dulo ng video natin. Pwede nating integrate doon po yung evaluation natin sa bata. So, kung napanood po nila yung video, pagkatapos yung evaluation natin, i-indicate po natin, insert natin dun sa video natin. Then, be it. So, yun na po ang magiging test niya or yung exam niya o tinatawag nating evaluation dun sa end ng lesson natin. Madami na po sa atin ang marunong gumawa ng mga video clips natin. Minsan nga yung mismong mobile phone natin, yung smartphone natin, ito yung directly pinagbibideo natin. Tapos, meron po tayong mga ginagamit na different softwares under Play Store. So, mga nada-download po natin. So, may mga mungkahi po ako ng mga free resources na mga video editing software. Nandyan po ang Blender, Lightworks, Shortcut, DaVinci, OpenShot, Vidimux, HitFilm Express, at InVideo. Ang mga video pong to ay mga free source. Ibig po sabihin, hindi po ito nangangailangan ng mga license o ng mga code. So, hindi po kayo madidemanda pag ito po ang ginamit po ninyo, no? So, wala pong kaso yun pag ginamit po ninyo ang mga video editing software na to. So, sa akin po, gagamit po tayo ngayon ng Cyberlink Power Director. Kung paano po ito gagamitin is ituturo ko po sa inyo ang mga steps ng paggamit ng Cyberlink Power Director, lalo na po sa virtual instruction. Usually po kasi kapag gusto po nating gumawa ng mga instructional video natin, kung tayo po ang mismong character dun sa video natin, gusto po natin medyo maayos po ang gagawin natin. So, sa pagkakataon po ito, madami pong paraan para maayos po natin ang pagtuturo natin dun sa instructional
material na gagawin natin, yung video lesson na po na yun. Kapag naman po gusto natin na scripted ang ginagawa natin, so pwede po tayong gumamit ng teleprompter. So sa teleprompter po, pwede po natin ditong basahin ang ating script na hindi po masyadong halata, pero nakatingin po tayo sa ating camera. Pwede po tayo mag-improvise ng teleprompter. So papakita ko lang po sa inyo yung mga improvise ng teleprompter. Sa paggawa po natin ng video, pwede po tayo gumamit ng katulad po ng green screen o kaya blue screen. So ang mga to gagamitin po natin para sa chroma key. So this time po, i-demo po sa inyo paano po gagamitin ang chroma key under dun po sa software ng Cyberlink Power Director. So yung license po nito ay pwede po ninyo i-avail online. So, kaya nga po nagbigay po ako ng free software sa inyo kanina para hindi na po kayo mag-avail ng mga license na software. So una, buksan po natin ang ating Cyberlink Power Director. Cyberlink Power Director. So sa full pictures editor ng Cyberlink Power Director, so dito po meron po siyang pre-made template. Actually mga sample po yan. So tatanggalin ko po. And then hanapin po natin ang source file natin. So i-drag lang po natin dito sa ating library. Sa library po ng ating Power Director. Sa example, pag gagawa po tayo ng backdrop, o ito yung magiging background po natin. So, yan po. So, try natin ito. Ito pong blue sky. And then, yung pong mga kinuha ko po yan, mga pre-source po yan. So, drag natin. So, dun sa first part po, ito pong background. Ito naman po ang magiging foreground. So, naka-chroma na po yung naka-green screen na po ang ating foreground. So, ang tendency po, tatanggalin po natin yung green na yan. So, mangyayari po niyan, mukhang lumilipad yung airplane dun sa sky. So, parang si Superman po pag nasa sky po siya. So, yan po. So, pagsasabayin lang po natin yung size. Okay. So, double click. Then, ito pong gagamitin natin yung chroma key. So, sa object setting, may chroma key shadow. Yan po. Yan po yung mga parts ng object setting. Or nung properties, I mean. And then, hanapin si chroma key. Okay. Chroma key. And then, meron po tayong eyedropper. Click natin ang eyedropper. So, itapat po natin ang eyedropper natin dun sa kulay green. Yun po yung green screen natin. And then, matatanggal na po ang kulay green. At magiging visible ang background po natin. Ang foreground natin. Ang motion po niya ay lumilipad siya or nagla-landing. So, ano pong implication nito? So, ibig sabihin nito, pwede po tayong gumamit ng virtual set natin. Example, parang kung ikaw ay cookery, nagluluto ka, at wala ka talagang magandang kitchen, pwede pong maglagay po kayo ng background dito, yung background kitchen po ninyo at kayo ang nasa harapan. Pwede rin naman maglagay po tayo ng lamesa dun sa harapan natin na kung ang mesa natin ay hindi ganun ka-presentable, so gagawin natin ng parang presentable. May ibibigay po ako sample sa inyo na ginawa po namin during our broadcasting.
yung virtual setting po namin, kunwari nasa studio siya pero wala naman, nasa office lang po kami. Yan po yan. So si Sir Adrian, nilagyan po namin ng background, parang nasa live studio po siya. So ang ginawa po namin dyan, dito po natin ginamit yung ating teleprompter, improvised teleprompter, at ang ginamit namin ay blue screen. Ngayon naman po, kung gusto po ninyong gamitin ang ating cellphone bilang ating web camera, pwede din po itong gamitin. I-connect natin ito sa ating computer, sa ating laptop or desktop. Pwede po natin itong gamitin. So tuturuan ko po kayo kung paano papalitan natin ang webcam ng laptop natin na from the camera of your laptop, yung camera po ng phone ang gagamitin po natin. Bakit kaya gagamitin po natin ang camera phone natin? Kasi po ang mga camera phone ngayon, ang mga lumalabas na camera nila is napakaganda po ng resolution po nila. Hindi kagaya sa camera ng laptop, medyo hindi po sila malinaw. So, unang gagawin po natin is punta po tayo sa ating browser. I-type po natin ibcam, then enter. Ito po, si e2esoft.com. Siya po ang provider ng ibcam. I-download natin ang Windows platform. So, i-click po natin ang Windows platform ng ibcam. Yan po ay para sa Windows operating system. And then, install. Install po natin. Press OK. Next. Next. So, panggalin natin ang run. Next. Install. Finish. So, tanggalin muna natin yung finish. Yan po, nasa ating desktop na siya. Sa ating Android phone naman, going to Play Store. And then, type natin, sa ating kung camera phone yun type natin ibcam. And then, install po natin. Click natin yung install. And then open. So as you can see, naghahanap po siya ng computer. Dapat po ang cellphone natin ay connected at the same network. So kung ang router nyo, yun po yung pangalan niya, same SSID, connected din po ang laptop. So, kung wala po kayong internet, pwede din po ang USB cable or data cable. So, yun po. Waiting for ibcam connection. So, ito po yung cellphone. Yan po yung mobile phone natin. Yun, connected na po. So, magiging maganda po ang resolution po ng ating camera compare dun sa built-in camera po ng ating laptop. Tuturuan ko naman po kayo na mag-install ng OBS. So, ang OBS po ay ginagamit po ngayon madalas. Ang OBS po, ito po yung habang piniplay po ninyo yung video po ninyo, pero nandun pa rin yung nandun ka pa rin dun sa scenario, nasa baba ka ng screen. So, kunwari, ang OBS na to magagamit po ninyo sa pagtuturo is para yung mga bata, nakikita pa rin nila kayo habang pinipresent po ninyo ang slide ninyo o ang video presentation po ninyo. So, punta po tayo dito sa Google. Click
Sa browser natin, type po natin ang ating obsproject.com, enter, open broadcaster software under Windows platform. Download po natin ang OBS software. Hintayin po natin siyang ma-download. Madalas ang OBS pong ito ginagamit po ng mga gamer natin sa social media. Kung makita po ninyo, ang mga gamer na to ay habang naka-flash sa screen ang kanilang game, sila naman ay nakikita natin dun sa right side. So pagkatapos pong ma-download ng ating OBS, punta po tayo dito sa ating download folder. Yung sa download folder, natin yung installation files. Ito po. Double click to install. Accept. Next. Next. Wait lang po natin hanggang matapos. Finish. Then, hintayin po natin. Dito po sa bandang scenes, ito po yung mga scenario na pwede po ninyong gawin. Pwede po kayong magpalipat-lipat sa mga ginawa po ninyong naka-ready na media dito. So, let's see, i-rename po natin ang scenario na to. Let's say, ang presentation ko po ay about OBS. How to use. Okay. So, paano gagamitin ng OBS? Ito po ang title ng aking presentation. Dito po, manggagaling ang mga media na gusto ko pong gamitin. So, this time, magsiset po ako ng capturing device. Ang capturing device na gagamitin ko po ay internal video camera ng ating laptop. So, sabihin natin ang unang capturing device na meron tayo ay ang internal device. So, webcam. So, this is our webcam. Automatic, lilitaw po ang ating integrated camera na built-in sa ating laptop. So, okay lang po siya as by default. So, it means to say, habang nagtutok po ako ngayon sa inyo, ito na po ang camera ginagamit ko. So, wala po akong external camera na ginagamit ngayon. Mag-a-add po ako, kamukha po ng ginawa natin kanina. So, nag-install po tayo ng third party. So, ito po ang ating camera. Yan po. Yan po ang ating camera ngayon. Camera phone natin, external camera natin. So, isi-set din po natin siya dito po sa ating OBS. So, set po natin siya dito sa ating OBS. Mag-a-add tayo ng another capturing image, capturing device. And then, dito po natin isusulat camera phone para hindi po tayo malito. Camera phone. So, add lang po natin. So, dito by default, integrated camera ang nadidetect niya. So, sa device natin, pipili po tayo ng E2 ESOP IBCAM. So, pagpili po natin, ito na po ang lilitaw. Press OK. So, kung gusto po ninyo different angle, ang ating mga camera, kayang-kaya pong gawin po ng ating OBS. So, kung alin po ang gusto po ninyo dyan na lumitaw, yun po ang gagawin po ng ating OBS, ng ating program. So, this time, gagamitin ko muna po ang ating camera phone. Ang kinaganda po ng sources na to, yung mga media, ay pwede po natin i-capture. Let's say, dito po, kukuha po ako ng media source. Let's say, mag-play ako ng video clip. Video clip. Okay. So, anong klaseng video clip po ang
ipi-play natin. So, ito natin kukunin. Example, dun sa presentation ko, kukuha ko ng video clip natin. Ayan. So, kuha tayo ng video clip natin. Ayan. So, kung nagtuturo po tayo habang nagdi-demo sa mga bata, ayan po. Kuha tayo ng video clip natin. So, kung makita po ninyo, nasa hunahan ng ating video clip. Ang gagawin ko po, ang camera po ang ilalagay ko po dito para nakikita pa rin ako ng mga bata habang nag-i-interpret po ako sa kanila. So, yan po. Pag piniplay natin, yan na po yan. So, kung titingnan po niyo, meron siyang studio mode dito. So, studio mode natin, kung ano po ang nasa program natin, ipi-preview po niya dito. At pag, let's say, mag-i-start na po ako ng recording, start natin ang recording. So, stop natin ang recording. And then, tignan po natin sa setting kung nasaan po ang kanyang output. So, ang output po niya ay nasa video. So, punta po tayo sa video natin. Ito po ang kanyang output. Yung guide Yan po. ng CPU sa akin. Yan po ang kanyang output. Nandito So pa rin that's po it. tayo dito. Okay? So dapat mag-repeat siya. So pagka So, muli, salamat po sa inyong pagkikinig. Sana po nakapagdulot po ito ng konting kaalaman para sa atin bilang mga guro. Ang alam ko po is habang tayo po ay nagtuturo, marami pa po tayong dapat matutunan. At sa ating pagkatuto, marami po tayong pwedeng may share sa ating estudyante. At habang ginagawa po natin ito, alam ko po lalo tayong nagiging mabuting guro, mabuting tao, mabuting Pilipino para sa ating bayan. At alam ko po lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Salamat po muli sa inyong pagkikinig. Mabuhay po tayong lahat.